Hello mga kaibigan, ngayon ay ating pag-uusapan ano nga ba ang tunay na pangalan ng ating Panginoong Diyos. Ang ating content ngayon ay sa request ng ating kaibigan na si Gilbert Almirez kung ano nga ba ang totoong pangalan ng ating Panginoong Diyos. At tayo nagpapasalamat sa ating kaibigan na si Gilbert sa kanyang request. Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Ang subject mga kaibigan, kung ano nga ba ang tunay na pangalan ng ating Panginoong Diyos ay very controversial pa rin na subject matter dahil ang karamihan mga kaibigan ay nalilito at nagtatalo-talo na ginagawang issue sa loob ng Christianity. Ang isang kadahilanan mga kaibigan ay sinasabi na ang ating Panginoong Diyos mga kaibigan ay napakaraming pangalan sa banal na kasulatan. Ngunit kung ating makikita mga kaibigan, nireveal ng ating Panginoon na ang mga pangalan nito ay may importanteng susi para ma-disclose ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kabanalan, ang kanyang kagustuhan sa pakikipagrelasyon sa mga tao. Ang kanyang mga pangalan ay nagbibigay ng isang konkretong picture na nire-reveal sa iba't ibang anggulo ng kanyang kagilagilalas na karakter. Ito mga kaibigan, ang ilang mga halimbawa ng mga pangalan ng ating Panginoon na ito mga kaibigan ay nag-appear sa salitang Hebrew, Genesis 17 verse 1 to 2. Binabanggit dito mga kaibigan ang salitang El Shaddai na ang ibig sabihin mga kaibigan nito ay the Almighty God. At kung makikita natin mga kaibigan, ito ang isa sa mga description ng pangalan ng ating Panginoong Diyos. Ang iba naman mga kaibigan ay sinasabi nila na Jehovah daw ang tunay na pangalan ng ating Panginoong Diyos. Ngunit ang Jehovah rin mga kaibigan, ang ibig sabihin nito ay Lord. Katulad mga kaibigan sa Genesis 22 verse 14, binabanggit dito ang pangalang Jehovah Jireh na ang ibig sabihin the Lord will provide. Sa Jeremiah 23 verse 6, Jehovah Tzidkenu na ang ibig sabihin is the Lord our righteousness. Habang sa Judges 6 verse 24, Jehovah Shalom na ang ibig sabihin the Lord our peace. Kung ating mapapansin mga kaibigan, ang salitang Lord o Panginoon ay ito ay nag-a-address sa ating Panginoong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Pero hindi pa rin ito mga kaibigan ang pinakapangalan ng ating Panginoong Diyos. Habang sa Genesis 16 verse 13, binabanggit dito mga kaibigan ang pangalan na Jehovah Roy na ang ibig sabihin the God who sees. At sa Numbers 24 verse 16, ang pangalang El Elyon na ang ibig sabihin mga kaibigan is the Most High God or the Exalted One. Sa Salmo mga kaibigan 90 verse 2 at Isaiah 40 verse 28, nandito naman ang pangalan na binabanggit ang El Olam na ang ibig sabihin is God of Eternity or God the Everlasting One. Habang sa 2 Chronicles 34 verse 32 ay El Berit na ang ibig sabihin mga kaibigan is God of the Covenant. At Genesis 16 verse 13, ang El Roy na ang ibig sabihin mga kaibigan is God who sees me or God of vision. Ang Elohim mga kaibigan ay plural form ng Trinity na sumasangkot sa God the Father, God the Son, at God the Holy Spirit na binabanggit mga kaibigan sa Genesis 1 verse 26. Sabi dito mga kaibigan, God said, "Let us make man in our image." Pag sinabi mga kaibigan na us ay marami, ito mga kaibigan ay tumutukoy sa oneness ng ating Panginoon, ngunit sa tatlong persona. Kaya tinawag mga kaibigan ang tatlong persona na Elohim. Ngunit ito mga kaibigan ay mas lalaliman natin na pag-usapan ang patungkol sa Trinity. At kung ating isa-summarize mga kaibigan, base sa mga nasulat na shortlist ng mga pangalan ng ating Panginoong Diyos, ito lamang mga kaibigan ay mga titulo na nire-reveal kung gaano ka-almighty, kung gaano ka-peaceful, kung gaano ka-exalted, eternal, at sobrang taas at sobrang righteous na Panginoon ang ating Diyos. At siya lang mga kaibigan ang nakakaalam ng lahat, nakakakita at nagmo-monitor mga kaibigan ng faithfully sa ating mga pangangailangan. At kung ating mapapansin mga kaibigan, sa bagong tipan, pwede natin mga kaibigan makita dito ang mas higit na karakter ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang pangunahing objective ng pagpunta ng ating Panginoong Hesus dito sa mundo upang i-reveal sa kanyang buhay kung ano
ang katangian ng kanyang Ama na nasa langit. Kaya naman mga kaibigan, binanggit ng ating Panginoong Hesus kay Felipe, kung nakita mo ako, ay nakita mo na rin ang Diyos Ama. Para mas maintindihan natin mga kaibigan kung sino nga ba si Jesus Christ na humahambing din kung sino ang Diyos Ama, ay ating titignan mga kaibigan ang mga talaan sa Bagong Tipan na nagde-describe kung sino ang ating Panginoong Hesus. 1 John 2 verse 1, siya ay advocate. John 1 verse 29, Lamb of God. John 11 verse 25, the resurrection and the life. 1 Peter 2 verse 25, shepherd and bishop of souls. Acts 10 verse 42, siya ang judge. 1 Timothy 6 verse 15, Lord of Lords. Isaiah 53 verse 3, man of sorrow. Ephesians 5 verse 23, head of the church. Mateo 8 verse 19, master. Revelations 3 verse 14, faithful and true witness. Binabanggit rin sa mga kaibigan sa 1 Corinthians 10 verse 4 na siya ang rock o bato. Hebrews 6 verse 20, siya ang high priest. John 10 verse 9, siya ang pintuan. John 4 verse 10, siya ang living water. John 6 verse 35, siya ang bread of life. At sa libro mga kaibigan ni Haring Solomon, sa Song of Solomon 2 verse 1, siya ang Rose of Sharon. Sa Revelations 22 verse 13, siya ang Alpha at Omega, the beginning and the end. John 15 verse 1, siya ang true vine. Daniel 9 verse 25, Messiah. John 3 verse 2, teacher. Mark 1 verse 24, the Holy One. 1 Timothy 2 verse 5, mediator. At kung ating babasahin mga kaibigan ang lahat ng mga ito, ay makikita natin ito ang pag-uugali ng ating Panginoon na masasabi natin mga kaibigan, siya ang kabuuan ng mga katangian na binabanggit mga kaibigan sa Luma at Bagong Tipan. In addition mga kaibigan, sa Isaiah 9 verse 6, binabanggit dito na ang ating Panginoong Hesus ang Mesiya. Siya mga kaibigan ay tinatawag din na Wonderful, Counselor, the Mighty God. Oo mga kaibigan, hindi may pagkakaila na ang ating Panginoong Hesus mga kaibigan ay 100% na Diyos. Siya rin mga kaibigan ay Everlasting Father and the Prince of Peace. Ang tanong ay, kung ito ay description lamang ng katangian ng ating Panginoong Diyos, ano nga ba ang tunay na pangalan ng ating Panginoong Diyos? At ito mga kaibigan ay hindi dapat pinagdedebatehan sa loob ng simbahan dahil ang tunay na kaligtasan ay mayroong kang malalim na pakikipag-ugnayan at pakikipagrelasyon sa ating Panginoong Diyos. Ngunit kung ating makikita mga kaibigan sa ating topiko, nasabi ko kanina na ang salitang Lord or Jehovah sa banal na kasulatan ay isang biblical enigma at wala mga kaibigan makakapag-pronounce ng maayos kung ano nga ba ang pronunciation ng kombinasyon ng tunay na pangalan ng ating Panginoong Diyos. Sa Hebrew kasi mga kaibigan, ito ay YHWH. Ito ay mas kilala mga kaibigan sa tawag na tetragrammaton na ibig sabihin mga kaibigan sa Grego ay 4 na mga letra na na-designate na puro consonants mga kaibigan. Kung bakit puro consonants mga kaibigan ay dahil napaka-divine ng pangalan ng ating Panginoong Diyos na YHWH. Ngunit ang ibang mga scholars mga kaibigan ay ginawa nila itong Yahweh upang ma-pronounce ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Ngunit hindi talaga ito mga kaibigan ang tamang pronunciation sa pangalan ng ating Panginoong Diyos dahil walang sino man ang makakapag-pronounce ito, tanging ang Diyos lamang. Kung tayo ay pupunta sa langit, pwede natin itong tanungin sa Kanya kung ano ang tamang pronunciation sa Kanyang pangalan na YHWH. Although ang YHWH ay may mga general mga kaibigan na ibig sabihin. Number 1 mga kaibigan, ang ibig sabihin ng YHWH is the eternally self-existent one. At ang isa mga kaibigan is the ever-near, redemptive one. Kung ating makikita mga kaibigan sa Lumang Tipan, mababasa natin ang pangalan ng ating Panginoong Diyos na YHWH ng mahigit 6,000 times. Nasabi ko rin kanina mga kaibigan, ito ay dahil sa reverence ng divine na pangalan ng ating Panginoong Diyos. At ayaw nila mga kaibigan noong unang panahon na banggitin ng kahit sinuman ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Dahil maaari nilang i-break ang pangatlong commandment na huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. At nang tumagal mga kaibigan, napagtanto ng mga Bible scholars at ng mga tao na hindi pwedeng i-pronounce ang pangalan ng Diyos
dahil sa sobrang niyang kabanalan at walang mga labing makasalanan ang pwedeng mag-pronounce nito. Kaya naman pinaktis nila mga kaibigan sa publiko habang binabasa mga kaibigan ang Biblia, lalong-lalo na sa lumang tipan. Sinubstitute nila mga kaibigan ang salitang YHWH at pinalitan nila ito ng Adonai na ang ibig sabihin mga kaibigan ay Lord. Sa napakaraming translations mga kaibigan sa English, mababasa natin na ang pangalan ng ating Panginoong Diyos na YHWH ay sinubstitute sa pangalan mga kaibigan na Lord. Ang iba naman mga kaibigan ay Jehovah na nakasulat sa capital letters. Sa pagdaan mga kaibigan ng ilang mga centuries, nawala mga kaibigan ang tamang pronunciation sa Hebrew sa pangalan ng ating Panginoon na YHWH. Kaya naman mga kaibigan na imbis YHWH ay ginawa mga kaibigan ng mga Jewish scholars noong time ng Middle Ages ay nagbuo sila mga kaibigan ng isang sistema ng mga simbolo upang sa ganun ay ma-pronounce nila ang mga missing vowels mga kaibigan ng YHWH. Kaya naman ang iba mga kaibigan, imbes na YHWH ay Adonai mga kaibigan ang kanilang sinasabi. Nasa salitang Latin mga kaibigan ay pinopronounce nila ito na Jehovah. Ngunit hindi talaga Jehovah mga kaibigan ang tunay na word para sa tunay na pangalan ng ating Panginoong Diyos, kundi YHWH. Karamihan mga kaibigan ng mga scholars ngayon ay naniniwala sila na ang salitang YHWH ay probably pronounced na Yahweh. Ngunit hindi ito mga kaibigan sigurado ng mga Bible scholars. Ngunit anuman ito mga kaibigan, hindi may pagkakaila na hindi ibig sabihin hindi natin alam ang tunay na pronunciation o pagsabi ng totoong pangalan ng ating Panginoong Diyos ay hindi na tayo maliligtas. Dahil wala naman itong kinalaman mga kaibigan sa ating kaligtasan. Ang importante ay ang ating pagsasubmit at pag-uobey sa mga kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Na anuman mga kaibigan ang itawag natin sa Kanya na description mga kaibigan sa Kanyang high exalted at holy na pangalan ay ninanais ng ating Panginoon na mas mahalaga sa Kanya na ibigay natin ang ating mga puso. Nanawa ang ating mga pangalan ay tumatak sa ibang tao na maging mabuti ito at magpakita ng tunay na karakter ng ating Panginoong Diyos. Proverbs 22 verse 1, a good name is to be chosen rather than great riches, loving favor rather than silver and gold. Oo mga kaibigan, kailangan nating iangat ang pangalan ng ating Panginoong Diyos sa ating pangalan na may pagmamalaki natin mga kaibigan na tayo ay mga anak ng ating Panginoong Diyos. Ngunit ang pinakamahalaga mga kaibigan na pangalan na lagi nating isaisip mga kaibigan ay ang pangalan ng ating Panginoong Hesus na sa Greek name mga kaibigan ay galing sa form na pangalan na Joshua na ang ibig sabihin is God is Savior. Mateo 1 verse 21, she will bring forth a son and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. At Acts 4 verse 12, nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Ang pangalan mga kaibigan na Jesus Christ, siya lang ang makakapagligtas sa atin. Siya lang mga kaibigan ang tanging daan patungo sa langit na bayan. Dahil anuman mga kaibigan ang pangalan ng Diyos, ang pinakamahalaga mga kaibigan na pangalan na lagi nating isaisip at isapuso ay ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Dahil sinasabi mga kaibigan sa kasulatan, sa John 14 verse 6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. O mga kaibigan, ninanais ng ating Panginoong Hesus na makilala mo siya at magkaroon ng malalim na relasyon sa Kanya dahil siya lang ang tanging daan patungo sa langit na bayan. Purihin ang Diyos at salamat kaibigan sa iyong panunood.